Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta niyata sa atong tulamanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko? Doon ay usa ka panultihon sa kinaadman. Naingon, non potest isi deuteronom quinun subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. May mga katahap, pagduda, pagbanabana, nga musantop sa atong kaisipan o kinidili magpulos sa katino nga buhat una-una pulong ug lihok kung dili ta magiyahan sa tinuod nga kamatuoran. Sa Sirach 33 versikulo 3 nagkanayon nga ang usa ka tawo mahimong maminatngunon, prudence, kung siya aron pagpaniguro modawat sa revelation, mga gipadayag sa Dios nga maong iya mga pulong. Kaya mga pulong sa Dios dili mapakyas, ang pulong sa Dios matuod o gini matuman gayon. Maling panahon nga kita dunay katahap og pagduda, mayroong danon nato ang pagdangup sa kamatuoran, pulong sa Dios. Sa San Juan 8 versikulo 31-32, mingon si Jesus, kung magpabilin mo sa akong mga pulong, mahimo gayud kamo nga akong mga tinuod nga tinunan. May balo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. We should not betray to ourselves. Much more, we should not betray to God. Dili ta magbudhi sa atong kugalingon, labi nang dili ta magbudhi sa Dios, kay siya dili nato katiyaw-tiyawan. Mao ngani nga San Pablo mingon, ako nang gibutiyag kihaguan, pagpadayag, pagtudlo kaninyo ang kamatuoran sa Dios. Kung dili ka mo maluwas, wa na ko'y labot. Kung dili mo magkadawat sa kaluwasan, wa na ko'y labot. Kay inyong gituyo sa pagtalikod, pagbiya ug dili pagbansay sa kamatuoran sa Dios. Maigsoon, minugdanon kayo ang kamatuoran sa Isaiah 19:20 mingon ng Dios, akong ipadala kaninyo ang inyong manluluwas ug ang inyong manglalaban. Manluluwas ug manglalaban. Nasa Isaiah 19:20. Ang manluluwas ug manlalaban mingon, ako ang daan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Way makaadto samahan ko dili moagi kana. Pero si Jesus misaka sa langit at panagpabilin. He ascended to heaven but He remains with us forever. That is somewhat very profound statement nga siya misaka na sa langit pero nagpabilin.
Kay Jesus mingon ako magauban kaninyo kanunay kada adlaw hangtod sa katapusan sa kapanahonan. San Mateo 28:20. Og siya mingon ako maong ulo sa iglesia, ang iglesia mo akong lawas. Og ang iglesia gipialan ako sa pagtudlo, pagpadlong, og ang iglesia gitudlo nako sa pag-aga kaninyo sa kamatuoran. Ang iglesia mong haligig patukuranan sa kamatuoran. The church is the pillar and foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Muna samtang ni atas kalibutan sa atong hinuman nga panahon, matod pa sa kong higala si Brad Dudong Golias niya linas lang kinabuhi niya itong Pebrero 25, ningon siya, our life has a borrowed time from God. That's why we are prudent to become humble, compassionate, and human. Kita ning kinabuhian ng huwamlag panahon gikan sa Dios dili ni ato. Ug tungod niya na nang huwamlan ta sa atong kinabuhi dili ato, nang huwamtas panahon nga dili ato, matud pa niya mohinungdan nga kita magbapobsanon, magmanggiluyon o magmabination. Ngayon ni ata sa atong tulumanon, nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Salamat ta sa atong gamhanang Dios nga magagahom nga nagiya kanato. Salamat ta sa Holy Spirit that dwells in the church. Kato sa pasalamatan ng atong Santo Papa Pope Francis. Salamat ta sa atong Arsobispo sa Sugbo na quarantine pila ka adlaw o nakigbugno usad sa mga symptoms of COVID. Kalois makagahom nga Dios, hilwas, gawas na siya sa tamalanan, may kalig-on o kusog pagpangalagad, pagbalik ka nato, iyang Excellencia Jose Serafia Palma, atong Arsobispo, nga dagkag nahimo sa atong Archdiocese of Cebu, mga katilingbanon, kalagnon o lawasnon, sa siyang himo, uban sa mga laiko ang surrender to God. Kakadtong mga matanon nga naggumon naggapos sa kaulipnan sa gidili nga drugas, yatagag seminar, Life in the Spirit seminar, o paghumando na nagsugod nga pag-agak, may balik sila sa katilingban sa bakan sa ilang banay. Ito kudusab sa atong Arsobispo ang House for the Aged and Sick Priests, balay sa mga pare nga idarana o nagkinanglan sa pag-amuma. Hiyosa sila sa kabalay gitukon niya doon sa Seminario Mayor de San Carlos, Mabulog. Ato sa pasalamat sa mga kauban niyang obispo, si Bishop Medifil Dodong Bilyones, Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, mga pare sa parokya, mga pare sa monasteryo, sa seminaryo, mga laiko nga nagalihok uban sa kaobispuhan pagsangyaw, pagtudlo, pagkinabuhi sa Ebanghelyo ni Kristo. Pasalamat sa tani Brad Dudong Limsua, ang atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Mapailubon, may nampuon o itagan siya gasa sa Diyos sa healing ministry. O nga yang nagpailawom siya sa CCTN, Cebu Catholic Television Network. Ubay-ubay ng mga tuig, ng labay, daghan ng mga nakapamus pagpamati sa mga pagtulunan. Doon nagay mga non-Catholic ministers and pastors now converted to become Catholic evangelizers. San Ines Brad Paul Alima, nga kanunay sa makita ninyo ning atong sakyan karon nga television, CCTN. Salamat ta sa iyang kapikasan, Sister Dayan, o mga staffers sa Cebu Catholic Television Network. May sundit ang maglangan, ato na yung matagan, na natin mga kauban, niya si Brad Carlo Badinas, usas mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups. Ato minawon si Carlo Badinas. Mayong hapon kanimo Bradso, kung may gabi agad sa atong maabtan ini atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya Bradsok, sa dili pa ko mangutana Bradsok, greetings nako kanunay.
sa among kura paroko kaniadto si Father Anthony Murillo, mayong hapon nimo diha Father, ug labi na gayod sa atong kauban sa Catholic Faith Defenders Bradsok, si Brad Michael Cabunilas, ug labi na gayod ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba, ug ni Sister Susie Pulvira sa taga Lapu-Lapu. Maayong pagtan-aw kanatong tanan. Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, kay hapit namang jud ta, nagpaingon naman jud ta sa kanang paghandom sa mga kasakitan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay naa naman ta karon sa season of Lent o nga gitawag nato og Kwaresma. Bradsok, ang atong mga kaigsuona na mga dili Kristiyanos sama ani mga Muslim, matud pa niya Bradsok, matud pa nila nga kini kunong pagkabanhaw ni Kristo, kana paghandom nato sa pagkabanhaw ni Kristo, dili kuno matukma og tulo ka adlaw. Kay matud pa nila Bradsok, unsaon day paghimo nga tulo to ka adlaw ang kwenta nga namatay si Kristo og Biyernes, Bispiras, unya pag Sabado usa ka adlaw dito sa lubnganan, unya pag Domingo duha ka adlaw mo pagkabanaw, duha ra ka adlaw di Bradsok, dili mahimong tulo ka adlaw. Unya Bradsok, matud pa nila Bradsok, ngano kitang mga Katoliko mao man ni ang atong gituan sa atong credo nga nabanaw si Kristo sa tulo ka sa pagkakatulo ka adlaw, nga duha ra man ka adlaw Bradsok nga si Kristo pag Sabado tuwa lubnganan, pag Domingo nabanhaw. Palihog ko og pagpatinaw ni Bradsok. Usa sa mga awa na to kayo masabti sa buong adlaw o kanang gingon nga tuok adlaw to kagabi si Jesus humaniana na banhaw. Nga sa pinulungan o lagda sa Judaism, pars temporis tuta est. The part of time is considered the whole time of the Jewish practice. Pareho mo kaon kag tunga sa saging tungdan, tunga sa saging gardaba, tunga sa saging lakatan. Makaingon mo ka, nakakaon kog tuo ka saging. Pero not necessarily the whole saging ay mong nakaon usag-usa. But you can say it right. Nakakaon kog tuo ka saging. Kailain maning lakatan, lain ang kardaba, lain sa ng tungdan. Mo nang pars tempores tuta est. Ang atong paglantaw sa adlaw, kanunay tang hunahuna sa 24 hours a day. Hunahuna sa physical day, gikas pagsubang sa adlaw, tos pagsaw. Pero in counting the first, the second, the third day on Christ's crucifixion ended by resurrection. Ang adlaw, ang kalibutan. Sa Judea, katong Biyernes sa hapon las 3, namatay si Jesus. Pero sa tibok adlaw, gilantaw na to ang tibok kalibutan. Kaya sa Judea, that was 3 o'clock in the afternoon, pero sa laing naong sa kalibutan, that was 3 o'clock at dawn, kadlawon. Sa laing naong sa kalibutan, lingin man ang kalibutan. Ang maigo sa adlaw, kahayag, adlaw na. Sa luyo, kangit-ngit gabi. Mana nga, kung alas 3 sa hapon, namatay si Jesus dito sa Judea, dito sa Jerusalem, luyo sa mong kalibutan, the global aspect, alas 3 kadlaw. So, the whole day of Friday, the whole day Saturday, di ta maglalis na. Pagkabanaw ni Jesus sa alas 4 sa kadlawon, dito sa Jerusalem, pikas naong sa yuta, that was alas 4 sa hapon. So, counting in the global aspect, pars tempores tuta est, matod pa sa pinulungan sa mga Hudiyo, ang kabahin sa kapanahon kinatibuk ana, looking at the globe, because Christ did not die for the people of Israel only, but the whole world. Nasa Juan 2, versikulo 2, si Kristo namatay alang tibuok kalibutan, alang tibuok katawhan. Muna ingon yan ang paglantaw dili kay isipo na to gikas alas 3, hapon na, wanay buntag. That is not the way to count. Because we are focusing on the act of redemption of Christ, not only dedicated to the people of Israel, but to the whole world.
Again, when he died at 3 o'clock in Jerusalem, the other face of the world. 3 o'clock in the afternoon, the other face of the world, opposite, 3 o'clock at noon. Sa mo nang atong pag-ihap, dili ka nang ihap na to nga, inato ba 24 oras? With the principles on looking at the global aspect of time, pars tempores tuta est. Sa kabahin sa panahon, tipik sa kinatibukan. Mao na nga atong tubag sa pangutana, yan mga malalison nga hunahuna, ato sa silang pasalamatan, aron maka-explain ta, makapahayag ta, yan ang butanga. Yan iya si John Porca, usasa sa malihukon, gihan sa pagpambit, sa mga pagtulunan, sa balaang kasulatan, niya ato sang paminawon, John Porca, from Mabulo with Love. Salamat Brad Sok, mayong hapon sa atong televiewers og labi na ni Nuling Go das Mabulo og sa Marigondon, labi na sa atong parikura das Marigondon, Padre Looking og sila Brad Amit, Cornelio Amit nga nagsunod og tan-aw nato aning television. So mayong hapon ninyong tanan dinhi sa Kabisayan nga bati na to. Di na da po feedback nga daghan po nakabati dito sa Hilongos o sa Batuliti o sa Matalom Liti nga akong lungsod na tawhan na ada po nagpaminaw dito. Labi na mga purka nag-chat sila nako. Naminaw dahil siya ng programa ni Brad Sok sa Katinawan sa pagtuo. Kakita sila nako din sa TV, wala nagitag personal. So akong pangutana o kini pangutana medyo dako o para kanako. Migaingon din nga dili ba ka imbento lamang sa mga magsusulat kining Biblia nga giingon sa mga Katoliko nga balaang kasulatan. Apan ang mga Muslim usab maingon pud sila nga kining Quran balaan ug mao ni ilang Biblia ug kasulatan sa mga Muslim. Ay kaduha maingon sad nga ang mga Mormons kining Mormon books balaan sad ug makaluwas pud ni. Ug karon sa katapusan maingon sang saksing Jehova kining among libro nga niay puong Jehova makaluwas sab ni. Aber kuno Brad Sok, patinawa kuno lanto ang nanglantaw ani kung unsa gyud ang tibuok nga atong ikatampo ani nining ilang ipangutana. The words of the Bible, the words of the scriptures are not really purely human. The words coming from God are divine utterance of God, meaning godly words. Ang mga pulong sa kasulatan ng Biblia, dili ni lunlun pulong sa kaalam sa tao. Gikan ni sa pulong sa Diyos. Muna mabasa na to sa 2 Timoteo 3, 16 nga tos 17, nga tibuok kasulatan, gibugna sa Diyos. Meaning it is caused by God. Bugna sa Diyos. May kapuslanan kini sa pagtudlo, pagpadlong, pagsaway, pagmatuto sa tao, alang sa maing buhat. O garon ng tao makabaton sa pagtuo ni Kristo o maandam siya sa kaluwasan. So, the cause, the source is divine. The middle intent is also divine. And the final intention, mostly divine. Nga kining mga gisulat din sa sinultihan pa ni San Pedro sa 2 Pedro 1:19 at 20, ang mga balaang tao sa Diyos nagasulat nga gidala sa Espiritu Santo. Balaan nga mga pamahayag gikan sa Espiritu Santo mao nang dili ni dangaon o mapasagaron nga pag sabot sa kinaugalingon. In English pa, you cannot dare to make a private interpretation of the Holy Scriptures because that is God's profound will. But the truth that God also should be understood. That's His words. The message coming from Him, but the words used is the words of persons, human being like us. Muna nga, how can we measure this word of God or the Bible as divine? It must be by miracle. Huwag ng milagro pag pamatuod nga kining libro ha tinuod,
What I mean mo, para na sa ubang mga libro nga gisuwat sa mga bantugang mga authors. Ni Dante Alighieri, siyang Di Paradiso, mga sinuwat ni Thomas Kempis, Imitation of Christ. So many books nga can considered also something extraordinary. But we cannot say that these books that we have mentioned are really inspired coming from the Holy Spirit. So yun ako ang milagro. Kaya sa Hebreo 2:2-4, kaya ang tanan gitudlo sa Ginoo iyang gidawat o gipadawat sa mga tao, iyang pamatud-an og milagro. So the miracles are incidences that cannot be done by human being or power. Miracle is an incident or act that there must be the divine intervention or the power of God. Mao nang milagro. Milagro sa kitabo, buhat, nga dili mahimo sa tao. Kung mahimo lang kini pinagi sa gahom sa magagahom nga Dios. Mao nang anlan tong milagro. Kung mahimo na pag-explain sa science, mahimo na nga sangkaon na to sa bana dili na milagro. O sa dakong milagro o sa tanang milagro katong gisulti ni Jesus. Nobody has uttered, spoken these words when Jesus said, "You kill my body, and the third day I will raise it up again." Patyan niya akong lawas. Ikatuo kadlaw ako ning pabangonon. The speaker and the words must be in consonance of reality. Ang nagsulti-gisulti kinahanglan dunay kahugpungan sa kamatuoran, sa katinuod. Muna siya si Kristo mingon, "Patyani akong lawas, banhawon ko nis katapusang adlaw." Ug di na matuman mingon ta, tao ra mo guto. Kay mutog pamakak kay tao ra man. But Jesus is truth. He says, "I am the truth." St. Peter, 1 Peter chapter 2, verse 22, confirms that the Lord Jesus Christ is not a liar. He is always the truth. And he does not have any lie. Wa siya bakak, wa buling nga bigo siyang baba. Muna siya, "Patya ako si katok adlaw ako ning pabangonon." Niya, pag ikatok adlaw wa siya mabanaw, sa may kingon na to, that is fallacy, that is lie, that is untruth. Because he was not able to fulfill his promise that his dead body shall be raised by himself and it would be alive again. So, may tao rin ito. Siya na ka, namatay na siya. Yamingon siya, "Banhawon ko niya akong lawas." Nabanhaw man siya. Di man kay gibaguton na sa Biblia ang world history written by great men of annals, reportings. Si Joseph of Judea, sa panuigon niyang 34 na namatay siya sa panuigon 70 na nakabot siya sa panahon ni Kristo. Siya mingon sa iyang libro nga Jewish Antiquitates. Doon ay usa ka tao nga nailang usa ka magtutudlo, balaan, o usa ka propeta nga gipatay sa among gobernador. Si katuog adlaw no panhaw. Nakita siya, daghan nakakita kaniya, nagubot ang mga tao. He is not only one, si Josephus, si Tacitus sa mga tuig 111, 116. Suwat siya sa libros kasaysayan, mawagya po niya gisulti. Doon na usa ka tao diya sa Saudia, usa ka Nazareno, taga Nazareth. Niya gikasinahan o gipatay tungod siyang pagka magtutudlo ug tungod sa gi-claim niya nga mga milagro. Pero si katuog adlaw human mamatay nagpakita. Si Pliny Minor, siyang pagsuwat ngadto sa emperador sa mga pagkisusi may tungod sa kahimtang Jerusalem ug ang kagubot. Iyang gisulti may usa ka tawo nga taga Nazareth, gilang magtutudlo gipatay pero nabuhi si katuog adlaw. These are confirmation of people or writers, authorities on history that we are not Christians. Gimatuon na sa kasaysayan nga ingan na natong mga sinuwat
nga pruiba sa mga panghitabo sa kalibutan. Dili lang kay Biblia nga atong basahon. So tinuod siyang nabanhaw. Dili siya myth personality. Dili siya bunga sa mga maalamon nga magsusulat nga tighimog sugilanon. It was really, Jesus is really a historical personality. So mo na nga, milagro sa tanang milagro nga siya nga matod pa naghimog milagro, karon mahagit ang iyang tinuod nga pagkatao. Ang tinuod niyang gisulti kung matuman ba. Pati ako. Si katuog adlaw akong bangunon ang akong patay nga lawas. Sa naman 19 at 21. Nabanaw si Jesus. As I have shared with you, many non-Christian writers and historians affirm the fact of his resurrection. Now, what is the matter of that? Unsa may bilian na, ang bili mo, unsa to ang ipanulti ni Kristo, katuhuan na to. Kaya labing lisod sa tanang lisod. Ngayang gipasalik, kung inyo kong patyon, ikatukan lo ako ni akong pabangunon. Wa siya mingon nga, someone will raise me up, but I will raise it up my dead body. Kung sa may signification, ana, matuan na itong uban niyang gisulti, matuan ang kasulatan, because Christ is the center of the Bible. Christ is the essence of the Bible. So, we believe the Bible, the book of miracles. But the author of miracles caused this book to be a book. And that was Christ's. Muna katuwaan na to. So all other books nga gisgutan, Mormons, uban pa mga libro, the author of that books, the claimant of that books, or those books, did not somewhat promise. They died, but did not leave any promise that on the third day I will raise my body, dead body. Never. It's only Christ who did that. Mga mga nigugma kong magsun, we believe this holy book, the Bible, because the author probes the greatest miracle of all miracles, that he was risen. Kung saan sa gipanulti ni Kristo nga niya din, madawat na to, katuwaan na to, kay siya maong tinubdan sa kaalam sa balang kasulatan. Muna nga to ikatubag. Nga nung mutuot ang Biblia. Dili ta mo tudlo, mo look down sa ubang mga authors, sa ubang mga libro nga nagsagrado. We just focus on the only book that really circulated the whole world. The only book which is translated into different languages of the world. Only the Bible. You cannot cite any other book, how great and renowned the book. Nothing else that's known, translated to different languages of the world. Only the Bible has it. Sa Kaalam 16, Book of Wisdom, chapter 16, verses 18. Doon na yung mga tambal, doon na yung mga haplas. May mga tao na sakit, gamit ang mga tambal o sa pagi sa Diyos. Wa sila maayo. Ang pulong sa Diyos na kaayo kanila. So the Word of God, the Word from the Bible is healing power. If we have faith that the one who speaks on that, the author of life, the creator of the world, and crafted our destiny, that we are somewhat struggling to attain that kind of destiny that is heaven. Mo na nga, malipit tayo doon natin balang kasulatan. We will value this. The church values so much the Bible nga basahon na to kadadlaw kung mahimo 15 minutes a day. Mayaraghan patag mga angay tubagon nga mga pangutana ipahayag paambit nato, pero sa pagkakaroon ato sang lantawon kining mahinungdanon pa yung pahibaw nga atong sudungon karon dayon. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maisun balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang pasyon na nga pangutana nga nadawat nako kika sa buhol nagingon nga sok ngano man nga ang Pasko sa pagkabanhaw dili man fix magbalhin-balhin man usahay na sa Marso usahay anha sa Abril. Utana na nga ngay sa natong tagan o katinawan. Sumala sa atong mabasa sa San Mateo 26:26 ngadto 27 ang kasaulugan sa Pasko sa mga Hudiyo, pista sa pag-agi, paglabay sa anghel nga mao tong paglaya sa mga Israelitas gikan sa kaulipnan sa Egypt. Ika-14 sa buwan sa Nisan. Ika-14 sa buwan sa Nisan. Nya gisaulog na sa mga Hudiyo kada tuig, mabasa nato sa Exodus 12:1 ngadto sa 5 na sa ulugo ni sa walay katapusan ang kinahanglan nato the Passover, ang Pasko sa mga Hudiyo nganlan pag-agi sa anghel sa kamatayon. Kagatong balay nga dunay gihumod nga dugo nga pahid sa kultahan dili masudlan sa kamatayon. Ang mga Jewish people way usan namatay pero ang mga Israelites kamagwanghang anak mamatay ginila musa nagbangutan nag-uol na samok sila nakalayas ang mga Israelitas nyatong adlaw Nisan 14 niya gisaulog na si Jesus nagsaulog uban sa mga apostoles sa nganlan o pista Passover paglabay sa anghel niya mao nang Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, dayon Domingos pagkabanhaw. So mo ni ang atong tagdon ang ngaan sa bulan nga ika-siyam kabulan sa ilang kalendaryo.
nagsugod sa Nissan nga mauning nganlan nato og kining bulan sa paghitabo niyadtong Passover. Nissan 14. Niya takdol ang buwan kay giiwagan man sa Dios sa mga tao latas sa kamingawan sa deserto. Munang takdol. Munang sa ulugon na siya takdol kay buwan. Unang bulan sa mga Hudyo nga gisaulog sumala sa itong mabasa sa Salmos 82. Bulhutan na ang trumpita sa ulugon nato sa ambagong bulan. Takdol. Pangilin sa atong pagkagawas gikas kauliptan sa Ehipto. Mo nagisaulog sad sa simbahan ang Pasko sa pagkabanhaw. Ya, unsaon na pagtan-aw sa simbahan kay di man ni magpiho nga kanunay nga buwan sa Marso, buwan sa Abril, magbalhin-balhin man. Ang kiyo niya na mao ang Merkulis Sabadles nga nanatanawa sa Enero ug Pebrero sa duha ka buwan sa tuig. Haining Merkulis nga ika 40 ka adlaw Domingo unya takdol. So kung makita na sa simbahan duha ra ka buwan mao na ipatighug ang Pasko sa pagkabanhaw, Passover, mo nang dili ma-fix tungod kay iatul ika 40 kadlaw gikas Miyerkules Sabadles nya Domingo takdol sa dang buwan. Sa na to kadiyot ang Salmos 82 ang pahinomdom. Huy pa ang trumpita sa bag-ong buwan. Bulan nga takdol sa atong pista o kini mo isa ka kabularuanan balaod alang sa Israel tulumanon sa Dios sa mga Hudyo. So mabasa na to sa Biblia nga bag-ong buwan niya trumpita ang ilang unang bulan mo nang Nisan sa ilang kalendaryo. So that is the reason why nga dili fix ang pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw ni Kristo kay gikas Miyerkules Sabadles mo gihaptag 40 ka adlaw way paghihap sa Domingo sa buwan ay ka 40 na Domingo niyo takdol mo na daily fix pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Niya pa nato niya si Dennis Barquez usa sa mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups ato sa paminaw. Daghang salamat Badsok og maayong hapon diha kanimo og sa tanan nga kanunay nagsunod sa ato ang programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako diha sa Minganilla si Brad Edwin Paragoso. Kauban sa iyang pamilya, labi na gyud sa mga Sabanico family ug labi na gyud ni Brad Archie and Gina Lorion ug ni Auntie Betty Abarquez ug ni Uncle Benjamin. Badsok akong pangutana kining hapit naman gyud tan magsaulog sa Biyernes Santo karong sunod buwan. Dunay mga pangutana Badsok kining mahitungos pagpalansang nga atul og Biyernes Santo daghan kaayo Badsok magpas-an sa cross unya magpasakit sa ilang kagalingon. Unya Badsok ang lawas sa tao templo sa Espiritu Santo, dili angay tamas-tamasan, dili pud angay sa masamaran. Ngano man ni Badsok mga Katoliko ato mga ubang mga laiko nga magpas-an sa cross unya magpalansang unya magbunal-bunal sa kagalingon kay kuno penitensya. Unsa may tubag Badsok sa simbahan ini kay sala man ni Badsok or dili kay kani Badsok pagtamas-tamas man ni sa lawas. Nagingon diha ang lawas templo man sa Espiritu Santo ug dili angay tamas-tamasan. Palihog og patin-aw ani Badsok. Doon ay mga personal nga panghuna-huna nga paghalad og pagpasakit, sundog sa kasakit sa Ginoo nga pasan sa krus, pagpalansang sad, kinaugalingon nga pagsakripisyo pagpasakit. Gitubag ni San Pablo sa sulat niya sa taga Kolosas, Puluhan 2, Tuding 23. Ang maong mga butang sa pagkamatuod may pagpasundayag sa kaalam ila lang kinabubuton og sa pagpaubos o pagpasakit sa lawas gaway kapuslanan batok sa pagpatuyang sa unod. So kanang kinaugalingon nga pagsakripisyo nga ihalad nila sa Ginoo pinagi sa pagpasan og krus, pagpalansang usa kini ka pagpasakit sa lawas nga walay kapuslanan. Puungnan San Pablo ay kapuslanan. Busang simbahan na ingon nga
dili ta ngay maghimo niya ng maong klase pa sa pagpasakit. Ang usa ka pagpasakit nga makapahimuot sa Ginoo ili sa atong mga ubang mga pagpasakit doon na may mga pagpasakit nga maingon nato giaprubahan sa Ginoo. Pero niya sa Isaias 58, mas may basahon na to kay buong manis magagahom. Mo man may yung tamdan o paningwahon na to pagtuman. Ningon ang Diyos, unsa ba gyud nga pagpasakit nga makapahimuot sa Dios alang sa tao pagpasakit siyang kalag o unsa man nga pagpasakit nga gitugot og makapahimuot sa Ginoo. Matud pa niya Isaias, dili ba ang pagpuasa nga itong napili mao ka ng paghubad sa higot sa kadautan sa pagtangtang sa bugko sa yugo ang inyong bungguon sa tanan nga mga yugo. Dili ba maong pakigbahin sa imong pagkaon yadtong gigutom? Nadadon nimo ang mga kabos sinalikway ngadto sa imong balay kung ikaw makakitag hubo nga makahatag kaniyag tampi o ikatabon siyang lawas. O ikaw nga dili magtago sa imong kugalingon alang sa pagpadayag sa mga buhat sa kaluoy. Sa mao ning kahimutan sa Ginoo, mabasa dinhi sa Isaias 58, niya mga tudling 5, 6 o versikulo 7. So, pag hunong sa atong pagpakasaha, pagbuntog sa atong kailibkon, pagbuntog sa atong kasuko, pagbuntog sa atong katapol, pagbuntog sa atong kahakog, avares kun kadaw, pagbuntog sa atong mga pagtuboy sa atong kugalingon, so paglantaw, sa pagigbahin sa atong tinapay, sa magigutom, pagbahin sa atong mga saput, niya atong mga hubo, pagtabang sa mga nabilanggo sa kasalanan. Kini mao mga pagpasakit nga akong gikahimutan matud pa sa Dios. So mabasa ni nato sa Isaiah 58 versikulo 5, 6, 7, taken from the Word of God. Mo nato yung katubag sa pangutana ni Dennis Abarquez, may tungod ining unsa man ka ang matang sa sakripisyo nga ikapahimuot sa Dios nining panahon sa atong pagsaulog sa Kwaresma. Atong mga pagsimba nga atong pagmantala sa pulong sa Diyos. Kaya matod pa ni St. Augustine, the greatest gift of all gifts is our capacity to share the Word of God to other people. Ang labing dako sa tanang buhat sa kaluoy nga mahimo nato ang kini daing pagsangyaw nga maluwas ang uban tungod sa imong giwali nga puong sa Ginoo, nga makahunong mga tao pagpakasala tungod sa imong pagwali. Pero lagi ni San Pablo, naagi mga tao nga may ka maminaw nimo pero dili mo buhat, gihuwaranan nimo sa tanan di gyud mo buhat, pasag di na. Buhat 18:6 mingo San Pablo, ako nang gihaguan pagsaysay pagtudlo kaninyo pero di gyud mo mudawat di mo magbansay, kung maimperno mo di mo manluwas, wa na ko'y labot. Mo ning San Pablo saon nga bisag sa og tudlo igo lang maminaw pero di man mabuhat. Kay lagi gasa man sa Ginoo kanang ganahan ta sa pagbuhat, ganahan ta sa paghunong sa sala. Magayoon na nato sa Ginoo. Unya niya si Brad Alan Tanggapan usas mga lumilihok sad sa Mandawi City, Cebu, ato siyang paminaw. Daghang salamat Brad Zok karong hapon na pag-andam sa malipayon karong hapon na nga may tungod sa mga programa nga nagsunod kada hapon, makita mabasa ka ano pug mga kini Brad Zok may tungod sa nga sila nga dili magimoto aning bahin Catholic Church naabas Biblia nga mabasa nga daghan batikos pundok kuno mabasa usa sa ka verse asa dapita mabasa gis ang Catholic Church Brad Zok palihog ko pagpasabot ani daghan kay batikos Kining na dungog na ko nga usa lang ka pulong usa lang ka verse nga imong gusto. Dili man na maong tamdanan sa Biblia. Kung natong basahon ang Isaiah 28:13, mao ni ang imong
hipos sa mga pulong sa Dios. Madyutay nga linya din madyutay nga linya dito, imo ning hipuson o sikupon. Kini, maong pagbalagong sa kamatuoran sa Ginoo. So, dili day sakto mingon ta nga basahon ko lang na so sa kalinya. Dili di ay sugot as Ginoo kay iya man ang paagi. Yung basahon lang so sa kalinya lang. Tibuok man kasulatan ang isulti sa Biblia sa 2 Timoteo 3:16, 17. So, mo ni nga ingon nga madyutay din madyutay dito. Ang pung alang sa tanang kanasuran nga mo'y ingan sa simbahan gikan isba ba ni Kristo niya sa San Marcos 11:17. Ang akong balay matud pa ni Kristo paganganlan og alang sa tanang kanasuran. San Marcos 11:17, ang akong balay paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ning balay nga ipasabot ni Kristo? 1 Timoteo 3:15, ang balay, ang buhing balay sa Dios, iglesia sa Dios, haligi ug patukuranan sa kamatuoran. So ang balay nga gisgutan ni Kristo dili ni balay nga atong puyanan, kundi ang iglesia paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Kay mao may desisyon sa Ginoo, tinguha sa Ginoo. 1 Timoteo 2:4, mao ni ang kabubuton sa Ginoo. Nagtinguha siya nga ang tanan maluwas, makadangat sa pagilas kamatuoran. Panglakaw kamo sa tanang mga nasod. Iwali nga kung may balita, ang mutuog mabunyagan maluwas. Nani sa San Mateo 28:19, San Mateo 28:19, San Marcos 16, versikulo 16-17. Panglakaw kamo alang sa tanang kanasuran. So mo na nga paganganlan niyang simbahan o alang sa tanang kanasuran. Sa Griego, ang pulong alang sa tanang kanasuran gitawag og Catholicos. Manang sa Buhat 9:31, sa Hebrew Bible, Greek Bible, the first New Testament was Greek. Naingon nga Heminon Ecclesia Catholicos. Na ang duha ka words, Ecclesia Catholicos. Heminon Ecclesia Catholicos tes, Judayas, kay Galilayas, kay Samarias, erinin ikinin oy komodo momine. So na ang duha ka pulong sa Griego, Ecclesia Catholicos. Nga nagkahulugan og iglesia nga mukayla. Iglesia nga mulukop sa Judea, Samaria, o Stibu kalibutan mulukop. So ang itawag din niya na Ecclesia Catholicos. So mo nang iglesia, ngita taghan sa iglesia, gitukod sa Ginoo, Ecclesia Catholicos, Iglesia Katolika. Sa Latin Bible, sa 16:23, sa Roma, suat San Pablo sa Roma, ningon si San Pablo, Gaius, hospis meus salutat vos, et universa ecclesia. Universa ecclesia. Nana sa Latin Bible. Nga si Gayo akong higala, nagamusta ka ninyo, o ang tibuok nga iglesia. Pero sa Latin, ang tibuok nga iglesia, Ecclesia Universa. Tanawa sa in English ang pong universal. Universal means Catholic or international. So mo na nga ang simbahan gitukod sa Ginoo para mas tanang kanasuran, iyang gitukod, mo na nga lang og Ecclesia Catholicos. Pero dili na kita mingon nga pasa ta diri usalang kalinya atong basahon. Pero dili doon ay mga supporting text of the Bible sama San Marcos 11:17 ya sa Buhat 9:31 o suat San Pablo sa Roma uluhan 16:23. Ecclesia Universa or Hemen Ecclesia Catholicos. So na sa Biblia basahon nato. Kay ngita lang pagabasahon na magimabasa. So mo na nga mo nay tubag sa pangutana pero daghan mang moangko niya na. Pero ang atong ginganlan og angklas kalig-on mo nang gisulti sa ngalan nato mga authentic references. Sama panlitan sa Collier's Encyclopedia Volume 5, page 106.
Collier's Encyclopedia, Volume 5, page 106. The Catholic Church, that church that was founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost, and this name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Mo na yung ipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Mo na nga, way lain. Ang iglesia nga nagsugod sa anyo 33, nagpadayon ng tud karon, way bugto. Matod pa sa American Encyclopedia, Volume 6, page 29, only the Catholic Church, whose origin can be traced back from the time of the apostles, going up to the present and to the end of the world. Only the Catholic Church. Mao nang simbahan Katoliko ra nga dunay kagikanan sugod yun sa mga apostoles nagpadayon hangtod karon. Wala laing simbahan nga doon na ana. It is the Catholic Church. It is the church that was founded by Christ. It is the church that He labeled with the word indefectible. The church continues existing from the time year 33 until the present, until the end of time. Muna nga ito katubag sa mga ni Brad Alan Tanggapan. Balik ta ni Dennis Abarquez. Ang sa Barsok, ning tungura, doon ay mga pangutana Barsok, gikan kini sa mga Katoliko pod nga nangutana Barsok kung unsay tinuod ngalan sa Dios kay naglibog sila Barsok, nay nagwali pod mga saksi niyo nga ang tinuod nga ngalan sa Dios mao si Jehova. Unya Barsok ang mga Muslim moingon pod nga si Allah og daghan mga ngalan Barsok nga ilang gipangisgutan. Unya nangutana Barsok ang mga Katoliko ka unsa gyud tinuod nga ngalan sa Dios kay naglibog sila Barsok kay tungod daghan kayo reliyon unya naay daghang ngalan ang Dios. Hain man gyud Barsok ang tinuod nga ngalan sa Dios. Palihog og pati na Barsok. Diri sa Exodus 13:14 nga tusunahan. Nangutana si Moises, Ginoong Dios, unsa may imungan? Nangutana si Moises, kinsa ka? Unsa imungan? Ang Dios mitubag sa pinulungan nga Hebrew o Hebrewanon, Eye Asker Eye. I am who am. Ako ang mao ako. Unya sa mga sinultihan sa mga Hudiyo kanang ako ang mao ko, sila mingon nga siya mao siya. He ho he is. He ho he is. Nga masuwat lang sa upat ka titik, upat ka litras sa mga Hudiyo. Yud, he, waw, he. Upat ka litra nga Hebrew letters. He, waw, yud, he, waw, he. Nga YHWH sa ato paitan atong ikibali sa atong litra alpabeta. Yud, he, waw, he. Pero sa mga Hudiyo, mabasa na nila, Yahweh. Siya nga mo siya. Siya nga way sinugdan, way katapusan. Muna nga, sa Jerusalem Bible, ang pinulungan gika sa Hebrew, ang Christian Community Bible, ang itawag na to o the Living Bible, not Living Bible, the Good News Bible rather. Sa Exodus 3:14-15, mitubag ang Diyos sa Jerusalem Bible. Ngayon, and God said to Moses, tell my people my name is Yahweh. Moses, tell my people my name is Yahweh. This name shall be invoked by all generations. My name is Yahweh. Sulti Moses, ang katawhan nga kungaan mo si Yahweh. Ngaan kining pagalitukon og sang piton sa tanang kaliwatan. This name shall be invoked by all generations. My name is Yahweh. Sa mo na nga sa Ginoo, natay mabasa sa Jerusalem Bible, taken from the Hebrew words, ang Christian Community Bible, ang Good News Bible, the name of God, 42:8 sa Isaias, Yahweh is the name of God. Ang po nga Yahweh,
ngalan si Dios. Kanang Juba wahin na sa mga 400 years after the ascension of Christ. Nga mga scholars sa Biblia nagtapok og ang litrang upat ka litra sa Hebreo yod hi waw hi lang gipon ano iua mo nang na Yehuwa o Jehovah. Awahin na mga 400 years after the ascension of Christ. Pero ang karaan o gilitok sa Ginoo, my name is Yahweh. So muna atong tubag sa pangutana ni Carlo Badenas. Balik ko na to si Brad Alan. Salamat, Bradsok. Bahay tungkol di sa usa ka sanglahon. Sa Lucas 5:12, usa ka higayon ni ana dito si Jesus sa usa ka lungsod. Diin may usa ka tawo nga sanglahon. Ug nagpakaliuy kaniya, "Sir, buot nimo maayo ako." Kining pagasulti, Bradsok, sa panahon naghapa atubangan ni Jesus, giila ba siya Diyos anong panahon na o dili? Palihog kong pasabot ano yun. Kay usamang giila man siya mananambal, palihog kong pasabot ano. Siya giila nga mananambal pero lahi ang iyang mga panambal no ni Kristo nga mamulong siya, kapo niya, mamayo ubisan gani ang patay mabuhi. Si Lazaro nga upat na ka adlaw dito sa lubnganan, naghilak ang iyang duha ka igsoon si Maria ug si Marta. Kung dinhi pa untay ikaw magtutudlo, dili mamatay nga akong igsoon. Si Jesus mingon, baka mahibaw, wa ba mo mahibaw nga ako ang kinabuhi pagkabanhaw. O kadtong mutuo kanako, siya nga buhi, di siya mamatay. O kadtong mamatay ang nagatuo kanako, siya mabuhi. Kadtong mamatay mo, mutuo kanako, mutuo ko ng patay. Bitaw, nga tong lawas patay, dili na siya maka-express. But the soul, spirit that we have, ang buhi nga mutuo kanako, dili mamatay. Dili sabton nga atong lawas, dili mamatay. Mamatay mag atong lawas. Pero atong soul, spirit, dili maulipon sa kamatayon nga maong kalaglagan. Kaduhang kamatayon, ang kayo sa impyerno, nasa Revelation, pinadayag 20:14. So Lazaro, guwa. Patakadlaw ni guwa Lazaro by the voice of Christ. So, ang balang kasulatan, si Jesus maingon. Ngayon si Jesus sa San Juan 4:48. Naibaw mo, nagwalay ko, nagtudlo ko, wa gay mituo kanako. Silikway ko. Pero sa diyang nagahimo ako mga milagro, di sa naasa ko nagsunod ang daghang mga tao. Mag-una pa nako, naminaw kanako, nakabig, tungod sa akong mga milagro. So, the miracles of Christ, the factor, the power that really attracted that many people followed Christ and surrender their faith unto Him. They believe Him. Muna nga, unsa may atong angay ibutang atong pagtuo diyan ni Kristo. Sa 2 Corinto 5:16 ningon si San Pablo nga, kaniadto kita nagasalig nagatuo ni Kristo ingon sa tao. Ato na basahon kadiyo. 2 Corinto 5:16. Naningon si San Pablo ning mga pulonga matod pa niya nga usa kutob karon kita walay bisan kinsa nga giila ingon sa unod. Ug bisan ni Kristo giila ta kaniadto ingon sa unod. Apan karon dili na kita mo ila kaniya sa mong paagi. Giila ingon sa unod sa manang unod, human. Dili na kita mo ila kaniya as human, as man. So unsa may pag-ila ni San Pablo? Na sa Tito 2:13. Nagapaabot kita sa bulahan nga paglaom, pagpadayag sa atong dakong Dios ug mangluluwas nga mao si Kristo nga mihatag siyang kinabuhi. Pagluwas ka nato, pagtubos ka nato. Let us remember grammar is something guidance of correct thinking. Grammar is a rule of correct construction in writing and correct composition of speech. That is grammar. Muna ningon, nagapaabot kita sa bulahan nga paglaom, pagpadayag sa atong dakong Dios ug mangluluwas nga mao si Kristo.
kinsa mihatag siyang kinabuhi. Sa lagdas grammar, the pronoun agrees with the subject, agrees with the number of the subject. Ang pronombre, katong he, magagana sa subject. Kung ang subject plural, ang gamiton ni mong pronoun plural. Paabot kita sa bulahan nga paglaom, pag-abot sa itong dakong Diyos o mangluluwas, nga mihatag sa ilang kinabuhi. Kung plural ang subject, ilang di man ilang, iyang. Nga ang dakong Diyos o mangluluwas nga mo si Kristo, nga mihatag sa iyang kinabuhi. Sa ito pa, ang dakong Diyos, gipasabot niya si Kristo. Nga mihatag siyang kinabuhi. Luwas ka nato, pinagis kamatayon siyang pagkatao, giumanan siyang pagka-Diyos. So, klaro na, nga, gipaila, nga dakong Diyos umang luluwas nga mo si Kristo. Ang uban mingon, kana yung gikanta sa ngambil ni Kristo, mingon siya Diyos. Okay na, asa mabasa. Sa Pinadayag 22:13-16, mingon, ako ang Alpag Omega, ako si Jesus, nga nagamando sa akong anghel. Sibog tagamay. 21:6. Lauso na to pagbasa duha. Ako ang Alpag Omega, ako si Jesus, nagamando sa akong anghel. Ako ang Alpag Omega. Ako ang nagahatag og kinabuhi o ganti sa nagatuo kanako o kanang tahonan nagtuo kanako, ako iyang Diyos. Siya akong anak. Sa tubang tao ding mananaog, nakatiwas siyang misyon sa pag-alagad sa Ginoo, tawgon siya anak sa Diyos. Pero ang Alpag Omega nga mo si Kristo, maong Diyos. Ako ang Alpag Omega. Ngangkod siya, ako ang Diyos, siya akong anak. So na mabasa litra por litra. Sa mo nang atong ikatubag sa pangutana ni Brother Alan. Niya habtandas pa salamat tas to mga kauban, si Brad John Porca, si Brad Carlo Badenas, si Brad Alan Tanggapan, si Brad Dennis Sabarques, mga kaubanan na to, paminaw, tagsa-tagsa, salamat ta sa atong arsobispo nga nakabalik na. Arsobispo atong pinangga nga arsobispo si Archbishop Jose Palma. Nya ato sang gipaybaw nga ang haya ni Rabol Dudong Golias kanhi congressman, sa ka philanthropist, educator, sa ka matinabangon sad, usa siya mga dakong nahimo ang pagpalit og luti dool sa lubnganan ni Monsignor Teopilo Camomot, gitukuran pag inyag simbahan. Mo nga ato siya palubong dool sa haya sa lubnganan ni Monsignor Camomot, o siya ay nagpalit sa luti, nagpahimo po siyang matahong kayong simbahan dito sa Valladolid, Carcal. Ang pizza sa Merkulis, ugma dong pizza 20 Pizza 3, March 3. March 3 na. Marso 3. 2021. Salamat kayong Diyos magapanalangin nato. Tagbo ta po ning atong talamanon. Ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko sa CCTN, Cebu Catholic Television Network. Diyos magapanalangin ka nato. Amen. Salamat. Salamat kayo.